Hello mga boss. Today is February 13, 1:13 AM na guys. So ayun, nandito na naman tayo sa ating ritual. This is your service Mr. KGB Crypto at ito na naman tayo magre-stake or mag-claim ng ating AXS. So pang 101 video na po ito natin. Ulitin natin sa mga bago, matagal na po ako nag-i-stake sa AXS, isang taon na mahigit. Pero yung video na makikita nyo pang 101 pa lang ito kasi bakit? Matagal na po ako nag-i-stake pero ngayon lang po ako nito lang ako ng mga nakaraang 3 months na halos nagbibideo. So instead kasi sabi ko sa sarili ko dahil matagal na naman ako nag-YouTube, nag-stop lang ako 2011 ba ata yun, 2010. Meron akong upload yan sa isa kong channel pero syempre hindi for security purposes. Nasa 50 ang video doon mahigit. For family din lang din yun at saka for business. Ito kasi pang staking lang kaya tsaka may mga unting tips din tayo sa negosyo. Yun yung pinakalaman nitong channel natin. So, ulitin ko, matagal na tayo dito nag-i-stake. Instead kasi na nag-i-stake naman ako araw-araw, binidyoan ko na lang at least 5 to 10 years from now. May nakikita ako ng mga video about dun sa staking ko. Ngayon sa mga gusto mag-subscribe, may matutunan man kayo, makapaglaan kayo ng ilang oras or ilang minuto na nakikinig. May matutunan kayo kahit papano dito sa ating channel at saka about sa mga business ba, buhay-buhay. At normal lang yun minsan na yung iba nga na nanonood dyan, nagko-comment, i-judge ka na kaagad, syempre. Na ano na ako doon, parang mai-immune na siguro tayo doon. Kasi nga yung channel natin, title lang, tapos number lang ng staking, tapos pagdating sa dulo, dahil mahaba, may mga nakikwento tayo. At sa kwento natin, minsan iba-iba yung topic natin. Syempre, yung iba dyan, ngayon lang nakinig, hindi naman nila alam yung history natin, hindi alam nila kung sino ba tayo, judge ka na lang nila bigla. So, ayun. By the way, normal lang naman yun. Kasi mga taong, alam mo na, basta. Minsan dinidelete ko yung comment foul kasi yung mga comment. Okay, so alright. At good vibes lang tayo dito guys. Dito sa ating channel. Kumbaga, mag-subscribe ka kung gusto mo, kung ayaw mo, okay lang din naman. Pero kung gusto mo naman ma-motivate, mag-subscribe ka at hit mo na yung notification bell para lagi tayong updated sa mga pinagsasabi ni Mr. KGB Crypto. So ayun na nga, restake na natin to, claim na muna pala natin kasi yung kalahati bibili natin ng RON token guys. Ngayon pag na-add na yung Pixel sa Binance, mga 1 linggo siguro, saka na tayo mamimili nun araw-araw. Pero for now, RON muna yung bibili natin. So ang nangyari, meron tayong 46 AXS. Bakit naging 46? Kasi hindi ako nakapag-claim kanina. Kaya ang gagawin natin dito, so hatiin natin, mga 23, i-restake natin, stake natin yung 23 guys. Tapos yung matitira, ilipat natin sa RON. So mamaya, gagawin ko ng video, yung separate video. Okay, so right. At ayun, ito yung ating mga ritual araw-araw. So, ayun. Mga ritual natin. Tapos yung iba na may mga tanong sa crypto, nasasagot natin for now. Yung mga may concern pa about sa business, yan. Okay, sa alright. Tapos na tayo sa ating ritual guys, ilang minuto lang. So ang gagawin natin, check na muna natin yung galawan sa merkado. So AXS ngayon guys, medyo nag-pump, nag-35 siya. So umangat siya kanina, 440. So sana dumating na yung time ni AXS mga NFT gaming naman kasi nga iba-ibang kategorya nga yan, 'di ba? May kategorya na tumataas, layer 1, may mga kategorya na tumataas, mga NFT games. Kategorya maangat tawag dito. Ang dami kasing kategory ng mga token. So andyan makikita nyo dyan. Coin or token ng crypto. Iba-ibang kategory. So ayan, FTX holding, yung mga layer 1, layer 2, stable coin, hindi naman tumataas yan. Yung iba-iba, decentralized, mga DeFi, yan. So search nyo na lang guys dyan. Then balik na tayo dito. So ngayon nagkaroon tayo ng AXS na 40 plus. So, check natin. Ba't ang bagal guys? Ang aking internet. Okay. So ayan, meron tayong 46. Ngayon, pumapatak na 20 mil din yung guys. Pesos. Pero syempre, pag umangat mas tumaas, mas mano. Ulitin ko ha, disclaimer lang po. Hindi po ako financial advisor. Wala po akong kakayanan na magbigay sa inyo ng advice na pag ginawa ko gagawin nyo din magiging totoo, 'di ba? So for educational purposes lang to. At etong mga piniplex natin dito, hindi naman po ito para ipagmayabang sa inyo. Dahil
Malamang sa malamang ngayon ka lang nanood nito, tapos magko-comment ka ng hindi maganda, malamang sa malamang ngayon mo lang to napakinggan at hindi mo napakinggan ng ibang video. So hindi po natin to pinagmamayabang sa inyo guys. Kumbaga, mawala ka na dun sa mga Pilipinong crab mentality, yung galit na galit, inis na inis sa mga taong, mga Pilipinong umasenso. At alam nyo guys, may mga ganun eh. Pansinin nyo to, bigyan ko kayo ng idea. Tayo kasi mga Pilipino, dahil nasakop tayo ng maraming iba-ibang lahi, ang tingin natin sa mga ibang lahi matataas. Ang tingin natin sa ibang lahi, hierarchy. Kumbaga, ano sila, mayroong tinatawag, pag ganun ka, mayroong tinatawag na colonial mentality. Colonial mentality means, yung mga puti, yung mga matataas na tao, yung mga foreigner, iba yung tingin mo, lalo na pag westerner sa western. Iba yung ano, parang pansin mo na lang yung sino ba pwede ko i-sample? Yun. Yung chiropractor, kung nagpapa-chiropractor kayo. Kadalasan dito sa Pilipinas, yung mga chiropractor foreigner. Bakit? Kasi yung nagpapatunog guys nung spine, nagpapa-chiro kasi ako niyan. Ang nagka-chiro sa akin yung asawa ni Patricia Javier, yung si Doc Rob. Straight line kasi yun ng spine. So para ma-align yung spine mo, kasi may problema ako sa spine. I mean, basta meron akong sa spine, yung hindi naman siya problema. Parang gusto ko lang maayos yung spine ko. So kadalasan kasi ng ganun, bakit foreigner? Pati yung nag-branch out, dumami yung branch, foreigner pa rin linalagay na doktor. Kasi bakit? Kasi mga Pilipino, kadalasan hindi na matanong pag foreigner dahil takot mag-Ingles. At mataas ang tingin nila pag foreigner yung nagpapaano sa kanila, nagkakairo. So kumbaga mas maliit na time na lalaan, mas marami silang mapaglilingkuran na customer. Kumbaga mas tapos hindi lang yun, sa mga businesses din masyado tayong, kung may foreigner man, ngiti ka lang ng ngiti, mabilis kang mapa-oo, mga ganon. So kasi yun colonial mentality ang tawag doon. So, ngayon yung mga Pilipino naman na crab mentality, pag may kapwa Pilipino na umaangat, naku po, galit na galit. Lalo na sa mga OFW, pag may mga kapwa Pilipino na umaangat, sisiraan sa amo. Pag may mga Pilipino na mas masipag or mas kumbaga nakaka-achieve ng mas maraming parangal or anuman, sisiraan. So, ganun. So, ulitin natin, ito natin pinagmamayabang ha. Umalis na kayo dun sa ganung utak, mga crab mentality. Pati yung mga beggar mentality. Okay? So, ayun. Kung gusto nyo mga business, makatulong sa business idea. Minsan kasi guys, alam nyo ang pagyaman nasa idea lang. Nasa idea ang pagyaman. Then execute. Execute mo lang. Ang iba kasi, na-entertain. Mas marami kang oras na inuubos sa mga bagay na hindi ka naman na-assign. So, ulitin natin. Ang goal dapat, kung anong goal mo, ngayong 2024, dapat yung ginagawa mo connected dun sa goal mo. Malamang sa malamang kung bakit ka mahirap ngayon, kasi yung mga oras ng buhay mo nilalaan mo sa mga bagay na hindi naman connected dun sa pangarap mo. Yun yung dahilan. Kaya kung may magtatanong paano yumaman, yun ang sagot. Gusto mong yumaman, makinig ka, dumikit ka sa taong mayaman. Yung babasahin mo tungkol sa pagyaman, yung pinapanood mo tungkol sa pagyaman, yung mga ginagawa mo at mga kaibigan mo nagmo-motivate sa'yo, mayayaman din. Kung wala man, dami na sa YouTube na mga trainer, motivator, na mga successful person. Kasi sana ini-entertain mo yung sarili mo sa TikTok ka ng TikTok, mahilig ka manood ng mga macho, mahilig ka manood ng mga nakabikini. Tapos nilalike mo, malupit niya, nagko-comment ka pa. Ilang minuto ng buhay mo nilalaan mo para doon, guys. So, ayun lang. Sabi ko nga sa inyo, yung mind setting, tinan mo pansinin mo, nakwento ko na yan dyan sa mga video natin. Pansinin mo sa squatter area ha. Hindi natin minamaliit, pero pansinin mo lang. Yung squatter area, paglabas mo kunyari, pag tinignan mo yung street, tingnan mo, ang dami laging tao. Pag yung village, yung mayayaman, tingin ka sa labas, halos walang tao. Bakit? Kasi, alam nung mayaman kung gaano nila pahalagahan yung oras nila. Kaya kung matatanong mo, bakit sila mayaman? 'Di ba? Kasi alam nila magkaroon ng yung pag-designate ng oras nila sa mga bagay na
mapapalago ulit nila yung income nila, 'di ba? Hindi ka mukhang pera pero kailangan mo ng pera. Money is like an oxygen sa panahon natin ngayon. Kung wala kang pera, pwede ba 'yun mag 1 2 3 ka lang sa jeep? Wala po akong pera, 'di ba? O bibili ka ng pagkain, yung anak mo gutom na. Yung anak mo wala nang pandede ba? Wala nang gatas. Pwede mo ba sabihin sa anak mo, mahal kita anak, bangon, kahit nahimatay na. Baby, no? May himatay na, sabihin mo, anak, bangon ka, mahal ka naman ni papa at mama. Diba? Pwede mo ba sabihin yun, guys? Siyempre hindi. Napakwento na naman tayo, men. So, ayun. It's a part ng motivation yun for business. Kung gusto mo mabago yung mindset mo, gusto mong yumaman, baguhin mo muna yung attitude mo, yung mindset mo pagdating sa pera. Okay, so alright. At saka pagdating sa pagpapahalaga ng oras. Kaya nga tayo dito hindi na ako nag-edit, guys, kasi nahihinayang ako sa oras pag mag-edit pa ako. Basta screen record lang, then yun, okay na yun. Screen record, then upload. Okay, so napunta na naman tayo sa mga kwentuhang mga walang kwenta. Ewan ko sa inyo kung walang kwenta ba yun, pero ayun, makakatulong din naman yun para ma-motivate ka. Minsan kasi kailangan lang mag-motivate sa'yo. Kailangan mo magpapaalala sa'yo sa mga bagay na ginagawa mo. Kasi minsan, matatanong mo sa sarili mo, bakit ganito ginagalingan ko naman, bakit naman to ginagawa ko naman pero hindi ako yumayaman. Minsan kasi mali yun, guys. Bakit mali? Kasi yung mga bagay na linalaanan mo ng buong oras at panahon mo, makikita mo naman kung magkano kinikita mo doon. Ang kadalasan kasi sa Pilipino, mas gusto nila yung paikot-ikot lang. Ano yung paikot-ikot lang? Rat race. Gigising, papasok, gigising, papasok, gigising, papasok. So kasi gusto ng tao, kadalasan, stable job, stable. Hindi ka umaalis dyan, stable. Security ang gusto. Sabihin, comfort zone. Nandiyan ka sa comfort zone mo. Gusto mo lumaki income mo, kailangan gumawa ka pa ng hindi mo pa nagagawa para makuha mo yung gusto mo makuha. Ano yung gusto mo makuha? Yung goal mo, yung dream mo, yung pangarap mo. Kasi kung nandiyan ka sa rat race, alis ka lang dyan, paunti-unti, hanap ka ng mga source of income, part-time. Etong crypto, malaking tulong nito. Lalo na pag natutunan mo to. Hindi naman lahat sa crypto na malaking kapital kumita. I mean, hindi naman lahat ng kumita dito malaki kapital. May mga tao talaga dito na inaral mo yung crypto or trading, or nakahunt ka ng token na mura, nabili mo lang ng 1,000, naging 100,000. May marami kasing ganun dito, guys, sa crypto industry. So, yung mga airdrop, pwede ka rin dyan, pasukin mo yung airdrop. Pwede mo rin pagkakitaan yan. At marami lalo na ngayon online, maraming pwedeng kumita online. Okay? Ako nga, build and sell na yung business, milyonan yung kapital. Pero nagpikipto ako tsaka nagpo-forex. Kasi doon sa build and sell, hindi ganun kabilis ang balik ng pera, guys. Taon. So kung naglagay nga ng 40 million, taon yun bago mabalik. Taon. Unlike sa crypto, pwede mong kitain yan ng 1 linggo. Depende, 1 taon, 1 buwan, or pwede ring malugi ng ganun din kabilis. So volatile ito. Kaya ulitin natin, disclaimer, hindi po ito financial advice. Nagkukwento lang po tayo, guys, ha. Okay, so alright. So, ang galawan sa crypto ngayon, balikan na natin si crypto. Napakwento na naman si Mr. KJB. 13 minutes na naman ang buhay natin yun, guys. 13 minutes. So, si Bitcoin 2.7. Okay, malapit na pala yung Bitcoin halving. Napakalapit na, April. So, liliit na yung ibibigay na reward sa mga nagma-mining ng Bitcoin. Okay, sa alright. Next na tayo. Ang mga top search ngayon, ito mga trending. So, ito Hero of Mafia. Namili tayo niya, nasa 300 plus pa lang. Pero nag 500 ata ito kahapon. Kahit pa paano, naka-hold lang tayo dyan. Tapos stick lang sa Bybit. Bybit naman yung exchanger. Nga pala sa Binance, malapit na siya mawala sa Pilipinas. Sabi lang to, hindi naman confirm kasi yun naman talaga ang guidelines ng SEC. Deadline pala, February 28 or 29. So naglipat na ako ng iba-ibang exchanger. Maliban sa cold wallet at hot wallet. Cold wallet yun yung mga Trezor, Ledger, SafePal, hard wallet. Yung mga cold wallet, yung mga hard wallet naman, yun yung mga tawag dito, yun yung mga Trust wallet, etc. Yung mga Web3 wallet. Ngayon, ayan, ito yung mga, sana ba tayo? Top search, no? Ito yung top search. Ayan. So ito yung mga top search sa crypto ngayon. Ito Solana project yan.
gaming, yan. Actually, yung iba hindi ko na masyadong inaaral kasi nga ang company, marami po kasi tayong company guys. Kaya minsan, basta daily ritual ko na lang ito na instead na mag-stake ako, stake then onting screen record, tapos onting basa ng comment. Ganun lang gagawin ko dito guys. Araw-araw. So, dun sa mga naka-follow, thank you so much. At sa mga hindi pa, mag-follow na rin kayo guys. Okay. Nasaan na ba tayo mga brother, mga sister? Punta na tayo sa mga comment section na siguro tayo kasi naka 15 minutes na tayo guys. Okay, basa tayo ng comment. So shoutout muna sa 406 subscribers. Unti na lang, 500 na tayo guys. Thank you so much sa inyo, sa mga manonood, sa mga patuloy na sumusubaybay mula no nag-start. Ako hindi ko malilimutan tong mga nagko-comment dito na malulupit mula sa umpisa. Pag tumagal na to, ilang taon na, tingnan natin kung anong pwede nating. Basta, ayoko na magsabi ng tapos. Pero, syempre, yung mga nagko-comment dyan, di natin malilimutan yan, guys. Sa mga nag-start sa ating channel. Shoutout kay Jimmy TV1. Paambon naman ng konting excess. Paambon. Shoutout sa'yo, Lods. Okay, kay Gauti. BTC Gauti. Present, sir. Advance po about sa mga security para di ma-hack ang account. Okay. Actually, naggawa na po ako ng video niyan. Kaso nga lang guys, ulitin natin. Mahirap kasi yun hanapin no. Pero kung mapapanood mo kasi lahat yan, yung mga video natin dyan, mapapakinggan mo lang, i-play mo lang, sabi nga nung iba. Marami tayong mga idea dyan. Natakil ko na yun about hacking. Pero bigyan ko kayo ng idea kasi may IT company tayo. Tapos ang product namin na ginagawa, mga AI at saka about security. So ngayon, ganito. Kung ikaw ay nag-YouTube, pinakaano nang naman para, yun nga, may nag-comment about sa keylogger daw, about sa mga phishing site, about sa mga kung ano-ano mga malware. Napupunta lang naman yan sa'yo guys. Napupunta yan sa laptop mo, desktop mo, kung mayroon kang dinownload. Kung may dinownload ka or pinasok kang website na medyo kakaiba, medyo nagdududa ka. Number 1, kung papasok ka, kunyari, sa mga email phishing, may mga ganyan kasi email blasting yung sa mga content creator. Yan. Ang sikreto dyan, kung content creator ka, lalo na kung pasikat ka na, kaya delikado yun, nagbibigay-bigay ng email, tapos PPM lang. Yung malulupit na, ayoko na magkwento, pero kaya kang anuhin, kaya kang i-hack, kunin lahat ng kung anong meron dyan sa laptop mo. So, halimbawa, content creator ka, mag-PPM lang ako sa'yo, may email kang binigay, di ba? Or nang pinopost, mag-PPM ako sa'yo, conversation, magpapakilala ako na ako isang malaking kumpanya, tapos, naghahanap kami ng endorser, gusto kita makuha ng endorser or promoter ng isang produkto or ng isang NFT o isang kung ano man. Syempre, magre-reply ka doon, next conversation, di nakukunin ko yung loob mo, mga limang conversation. Then, ang mangyayari, tatanungin kita, ano ba yung gamit mong laptop, desktop, Linux ba yan, iOS ba yan, Windows ba yan, Android, Mac, kung ano man. Kasi may iba-ibang platform ng malware or program na napit doon sa laptop mo or gamit mong OS. Isisend ko yon, sasabihin ko lang na please pakiclick yung link na yan. Pag click mo yon at dinownload mo nun, yari ka na. Lahat ng file mo sa loob ng laptop mo, yari na yan. Pati yung mga nakasave na password sa browser mo, yari na, akin na yan. Okay, yun yung isa. Pangalawa, ganun din, yung mga picture guys, mag-ingat kayo ha. Gusto nyo bigyan natin ng sample, mag-send kayo dito ng email. Ay, hack natin yun. Masama ako guys. Pasensya na. Pero binibigyan ko kayo ng idea ha. Huwag kayong magkiklik ng kahit ano, lalo na download. Kung gagawa man kayo nung ganun, kung isa kang content creator, dapat ibang laptop gagamitin mo, yung walang laman. Okay? Or ibang cellphone. Ngayon, sa mga wallet naman, dito sa mga hacking sa wallet, lalo na sa MetaMask, uso yan guys ha, lalo na sumasali sa airdrop. Once na meron kang mga clinic dyan, kunyari mag-a-add ka ng isang token na hindi mo kilala, tapos lahat ng pera mo nandun sa wallet na yun, malalagas yun. Lalo na kung may malware yung in-add mo na bagong airdrop na token. Kaya ang sikreto nun, para iwas hacking, dapat yung gagawin mong wallet sa mga airdrop, bagong mag-create ka muna ng bagong wallet, yun ang ipaparticipate mo sa airdrop.
Yun naman ay connected sa crypto yung sinabi natin. Pangalawa, yung connected naman sa mga password guys para iwas hack. Dapat 16 combination ng uppercase, lowercase, mga karakter at mga symbols yung password mo. 16 pataas guys ha. Tapos bumili ka ng YubiKey. YubiKey is parang USB yun na susi. Marami nang ngayon ganyan YubiKey. YubiKey tapos authenticator 2FA dapat nakaganong ka. Tapos ano pa ba? Kadalasan lang naman sa download upload yan eh. So yun, mga ilang idea na rin yung nakwento natin guys. Wala na kasi ano ba nga bigla ang kwentuhan lang to. Hindi ko kasi pinaghahandaan yan guys. Wala na mga minsan tingnan natin kung masingit natin sa oras para nakadetalye yung mga ganong concern. So yun, sana nasagot ko sir yung kwento mo, tanong mo Sir BTC Gauti about hacking. Nico 01437, boss, di mo ginagamit yung fee transaction sa RON, yung swapping na free. Actually free yan dati, I don't know parang nakita ko nga yan, pero check natin sir. Open naman tayo sa mga concern at syempre kung puna naman at mali tayo, bakit 'di ba? Kung makakatulong bakit accept natin guys. Ganoon naman eh. So kung may transaction na free, paano ba 'yun? Mamaya check natin kunyari ito, stake ulit, kunyari lang stake. Okay, kunyari 1, mag-stake tayo ng matitirang 1. Stake natin. Dito kasi yun makikita yung free. Parang mamimili ka, free or in. Ito. Hindi, zero na ako sir eh. Hindi mo lang makita kasi nakaano yung screen ko. Pero zero ako eh. Siguro yung mga free, yun, zero na, ayaw na. So, RON and free, ayaw sir para makita mo. Medyo hanggang dito lang kasi record ng screen. Pero dito naka-zero nakalagay. So, ayaw niya. Advance, dito nga tayo. Zero na meaning na ako sir. Kasi nagamit ko na yan dati pa sa iba-ibang ano ko. Siguro applicable yan sa mga bago. Pero check ko rin kung paano siya. Check ko rin. Lumang account na kasi ito sa akin eh. May mga plano naman ako diyan para sa lipat-lipat. For tracing kasi yan eh. Ito iniwasan natin yan. Siyempre hindi lahat ng nanonood. Baka yung yung mga nanonood, yung mas malulupit pa, yung mga black hat talaga. Tayo kasi white hat lang tayo, white hat. By the way, punta tayo sa comment section. Okay, boss. Ayan. Shoutout po sa Sir Nico. Sir John Philip Berbo 9208. Sana all may malaking kapital. Thank you sir. Sana all nga. Basahin mo lang yung mga natin dyan. Start lang naman tayo sa... Okay. Basta. Okay. Sir Neil, magdadump kaya ang Pixel boss pag naka-add na sa Binance? Para sa akin, oo. Para lang pa sa akin, opinion ko lang po yun opinion ko lang yun, sarili ko lang po yun para sa akin. Pero syempre may mga basis naman ako doon. Ano yon? Lahat kasi ng token, kahit aralin mo, lahat ng token nakaka-add lang sa Binance nagda-dump. Kasi yung Binance kasi isipin mo ito yung building, malaki siya, pinakamalaking exchanger sa kasaysayan ng crypto. Tapos yung malilit na exchanger nandito. So bago kasi ma-add sa Binance, kadalasan ng mga token nandito muna sa malilit na exchanger. Ngayon, syempre, maliliit pa lang yung buyer dyan. Sila yung mga unang tumaya o bumili ng token. Alam nila, pag paangat na, pag na-add na sa Binance, may mga makakaalam dyan, aangat yan. Ngayon, yung iba, dahil marami nang bumibili doon, saka sila nagtitipi. Kumbaga, maraming buyer. Kaya pag nagbenta sila, yung binibenta nila doon sa presyo na yon, ma-out agad, kikita sila, mas mabilis mabenta. So, kadalasan kasi, pag na-add doon, bumabagsak. Base po lang yun sa experience ko at sa sarili ko lang opinion. Hindi ko naman sinabi applicable sa akin, mangyayari din sa inyo. Actually, hindi naman lahat ganun. Pero parang siguro 60-40, mas lamang ang 60% na pag-add sa Binance nagda-dump. Pero hindi ko sinabing Pixel mangyayari yun na talagang accurate. Kumbaga, sarili ko lang opinion yun. Kaya hindi muna ako bibili ng Pixel pagka-add. Kaya nagbenta na tayo guys. So, hintayin ko lang siguro mga after 1 week. Tingnan natin. Pero kasi pag pa-bull market, kadalasan naman pag pa-bull market, kaya hindi pare-parehas eh. Pag pa-bull market, unting baba lang, diretso na, parang ganun. Okay, Coffee 1 NE29. Ito, Team Replay sir. Team Replay. Speaking of mining, pasensya na if may mapapaalala. Ayoko na kasi maalala to guys eh. Kwentuhan mo naman, kwentuhan naman tayo about doon. Sorry sir kasi medyo wala akong salamin. Teka lang Ayan. Interesado kasi ako
Interesado kasi ako, kaso wala masyadong makalap na impormasyon. Tanong ko lang, paano ba yung mini-maintain? Lagi lang bang umaandar tapos may time lang na papatayin para sa maintenance? Tapos yung power outlet pala, may special bang output para sa mga yon, o sapat ang mga voltahe sa bahay? Maraming salamat po. Okay, so yung crypto mining kasi guys, in-stop na natin. Actually, wala na halos nagma-mining sa Pilipinas. I don't know kung meron pa man, anong token yun. Baka yung Kaspa token o Zcash. Kasi lahat ngayon proof of stake na. Kung papasokin mo yung proof of work, yung mining, yung Bitcoin, isang machine pa lang nun, 100,000 na. Dati nung nag-start ako, nasa 200,000 na yun, yung alt miner. Kaya kami naman ngayon, nagmamine ako sa sa GPU naman, yung Ethereum. Ethereum dati minimina namin. At medyo masakit nga kasi ang presyo nung inabot nun kasama yung mga GPU, kasi isang mining rig, ang laman na GPU nun 12 video card. Tapos syempre may power supply pa yon, may motherboard pa yon, ang dami pang mga parts para mabuo mo yung isang mining rig. Kaya maabot ng 250,000. Ang dami ko nun guys, 1,800. Tapos may patayo pa akong warehouse. Ano pa ba? Siyempre bumili ka ng lupa, nagpatayo ka warehouse, nagpakabit ka pa ng mga transformer. Ayun. Magkano pa lang, 'di ba? May sarili pa yung transformer na malalaki. So, ayun. By the way, hindi ko na to ma-advisor na pasukin mo kasi lugi ka lang dyan. Mas maganda ibili mo na lang yung pera mo na 200,000 mahigit. Ibili mo na lang ng token. I-diversify mo na lang. So, yun. Kung papasok, yun nga, yung pinasok ko yung mining, syempre iba-iba pati outlet nun, dapat malaki kasi malaking voltahe ng kuryente. Imagine mo ilang voltahe ng kuryente. Ang isang, kasi iba-ibang location ko ng mining nung wala pang warehouse eh. Iba-ibang lugar. Pag sinuma total, ang kuryente ko na binabayaran per month nasa 1.3, 1.5 million pesos per month. So medyo masakit. Tapos bumagsak lang yung value, no? Pero ganun talagang buhay. Okay? Okay, Sir Carlos Padril 9075. Boss, present present. Anong insight nyo sa AGG token nakalagay sa Ron Wallet para makapag-ipon na pambili ngayon pa lang. Ipon. AGG. Nakikita ko to pero sa ata to sir, sa Axie. Parang token sa Axie. Pero parang yung sa Axie, di ba may EXP pero hindi mo siya mabili. Check natin. Kung bago lang to pero alam kong ayun, EXP. Wala dito siya eh. Wala sa combination. Sa Ron Wallet. Dito. Sorry. Ito yun. Hindi naman lahat kasi natin alam. I-search mo na lang ito. Siguro baka kung anong palamuti nila dyan, hindi ko pa alam. Pero hindi siya kasi pwedeng i-convert pa eh. Parang nakalagay lang. Baka sa ibang gaming to sir. Kasi parang ito ibang gaming tong Berry. Ito iba rin. Baka ganon. Kasi ito Axie Infinity to, 'di ba? Tapos ito Ron pinaka-wallet niya. Tapos ito parang ibang game, baka ibang game na naman kasi si Ron magiging gaming chain siya, 'di ba? Ang dami niyang ina-add na mga gaming. So possible ganon. Pero syempre hindi ko pa alam kaya ayoko magbigay ng baka mamaya sabihin nyo tayo, may mga ganun kasing tao, yung pabida. Hindi naman tayo ganun guys. Pag hindi natin alam, syempre hindi tayo pag napuna naman tayo, accepted natin yan. Okay, so alright. Shoutout sa iyo Sir Carlos Bon _3Z. Sir, good day sa iyo. Lang may any comment sa bold prediction ng BB Boy Libayan, ito ata si attorney, na ang Bitcoin at crypto ni General is going to slump again. Comment, ayoko makialam dyan. May law firm din kasi ako. Kaano namin yan, si Libayan. Ayun, normal na may comment. Opinion niya yun guys. So, dahil nasa free country tayo, naman yung opinion. Pero minsan kasi pwedeng pumasok yan sa cyber libel cyber libel. Kaya ingat-ingat din sa ganon yung mga nagbibitaw dito ng mga malulupit na comment, 'di ba? So ayun nga, kung may negative siyang
si attorney sa crypto, opinion niya yon. Pero yung crypto kasi guys, may market to. Ibig sabihin, kung hindi mo kasi pwede sabihin ng crypto scam. Imagine mo, 108 trillion na nga ang market cap nito. Unti na lang, unting kembot na lang, matataasan niya na yung Apple tsaka yung gold market cap. 'Di ba? Tsaka yung mismo ngang SEC ng US inapprove ng Bitcoin ETF cryptocurrency yon. Siguro cryptocurrency kasi sa kabuuan, ang dami naman ng cryptocurrency, pero syempre si Bitcoin kasi pinakauna. Sunod dito mga altcoin. Minsan kasi hindi mo naman maiwasan dahil hindi mo naman hawak yan kahit sa larangan, kahit sa networking nga kung matino yung kumpanya, may mga leader, may mga upline na gumagawa ng kalokohan, hindi mo pa rin talaga mamonitor, di ba? So kahit sa mga kumpanya, hindi naman lahat ng empleyado mo matino. May gagawa diyan ng kalokohan. Meron diyan at meron gagawa ng pagnanakawan ka. So parang ganito, sa cryptocurrency may matino, ang dami. Pero sa 900 na crypto na yan, 12,000 na crypto, ang dami diyan mga scam na crypto. Kasi opportunity ngayon, pa bull market, dami nagtatayuan ngayon ng crypto. So dahil code lang naman yan, website, code mo, Solidity. So pwedeng gawa lang sila iba-ibang blockchain, iba-ibang use case, tapos i-scam, 'di ba? Kaya ayun, kung opinion niya, ang problema kasi kung ilalahat mo na yung crypto scam, medyo foul yun. Pero opinion niya yun guys, bahala siya. Okay, so alright. J_Alipala, 31 minutes na tayo guys. Present, sabi ni sir. Shoutout sa'yo. Tigasen 78, shoutout po sa inyo. Pau 1228, mga lagi natin present yan. Shoutout sa'yo boss, good morning. Okay, Board Z Game 1544. Congrats sir, Paldo Amberry. Thank you so much. Sir Instinct, ito lagi si Sir Instinct, present lagi ito. Talaga nagko-comment tumayat may agad-agad. Sir, shoutout po sa inyo. Okay, congrats sir. Thank you so much. One Piece Highlights 999. Paldo ka sa Mabia, dami mo palang hold. Laki pa naman ng APR kay Bybit. Di ako nakapag-stake, 48 lang. 200 ata ang ano dito, sir. Parang ganun ba? Parang 200 ata. 200 ang minimum para ka lang makasali sa APR. Yung parang ganito sa AXS staking. Ito, di ba ang APR nito? 34. Yung Mabia guys, dahil bago pa lang siya. Unti pa lang yung nag-i-stake. Kaya ang APR niya, maabot ng 400 pa nga . So, ganito rin si AXS dati. Kasi dati, unti lang nag-i-stake, mga 5 million pa lang. Ang laki ng APR niya. Pero dahil dumami na nag-stake, liliit na yung APR. So, ganon siya. Okay, so alright. Ayun, balikan na natin. Shoutout po sa'yo, Sir One Piece. Okay, Meet Jobo, Paldo Sir, thank you so much. Axis Snap. More profit to come. Okay, tama yan sir. Positive lang tayo guys. Yun lumaki ng ron. Abang-abang lang kami sa'yo boss. Lagi boss. Thank you so much sir. Okay, kay Joms 000. Present Lodge, keep it up lang sa paggawa ng video. Thank you so much sir. Nakaka-inspired. Okay, Xavier Estelo. Ayan. Okay, so alright, present sir. Yun, laging present to si sir. Siyempre, ito mga hindi natin malilimutan ng mga subscriber natin. Boss, sa akin naka-dispatch ko na dyan, ko na din convert. Tas binili ko BNB. Nag-farm na muna ng pixel. Pero, panigurado, babagsak yung pixel pagkatapos malis sa Binance. Doon din ako bibili. Okay, so alright. Pares tayo sir, Sir Freeman. Okay, Mr_Incognito present sa ritual. Yan, mga present lagi ito. Spark Live, present sa daily ritual. Okay, so alright. Present load, sarap ng maraming puhunan. Sipag-sipag lang guys. Ganun naman Start from the scratch. At lahat naman ng bagay na goal mo, mangyayari yan sa'yo. Dapat connected lang doon guys. Umpisa mo lang sa maliit, tuloy-tuloy lang, never stop. Kung ano man yung mga gusto nyong pasukin sa kabuhayan, sa relasyon, sa pinansyal, sa mental health, sa spiritual, gagaling ka dun sa mga bagay na yun. Basta, kung yun yung goal mo, pagtuunan mo lang ng oras mo. Okay, present. BitJake, present. Carlos Padrid, to si sir, sana all. Present lagi to si boss. Hankuri, present. Ano kaya maganda, Pixel or Hero Mabia? Ito kasi parang Clash of Clans. Ito naman parang farming ito na. Actually, hindi ko pa ito linalaro guys. Nag-hold lang ako ng token kasi
nadala na ako sa Axie, guys. Ang dami ko lang sa Axie, 2,000. Tapos sobrang hassle kung bumili ko lang lahat ng pera doon, binili ko na ng token, at least di pa ako stress, di ba? So ayun, ay nasa sa inyo. Dito naman nag-e-enjoy ka. Para siya nag-e-enjoy. Ito yung mga gaming ngayon 2024 na maganda laruin. Mag-e-enjoy ka at magkakapera ka. Okay? Again, hindi yung financial advice. Opinion ko lang po yun. Para sarili ko lang yun. Okay, Jerome Torres 2067 present Lodge. 35 minutes na tayo nagbibideo. So ayan, present. Sure. So right, boss. Sir Maximil 10 and shoutout po sa inyo. At ay hanggang doon lang ang video natin, mga tanong. Okay, ayun, nasa alright. Okay, so alright, yun lang. Question and answer na tanong nasagot na natin. At ano pa bang pwede nating masabi sa ating mga subscribers? Ayan. Lahat, tingnan nyo. Ayan, ganito pag bull market, puro green. Pag bear market, puro pula. Ayan. Okay, so alright. Ang Bitcoin halving, napakalapit na. Tapos na yung catalyst ng ating Bitcoin ETF. Na-add na yun sa malalaking exchanger, guys. So, ang sunod na catalyst para umangat si Bitcoin ay itong Bitcoin halving. 64 days na lang, April 17, 2024. Ang mabibigay ng Bitcoin, kalahati na lang sa mining. So, liliit na. Kaya ang mangyayari, tataas ang value. So, makikita nyo mga chart, pag nag-halving, bababa onte, tas bongga na ang diretso. Sana umangat na ang mga crypto gaming naman. Okay, so alright. Ano na ba tayo next? Okay. Ayan, sa mga bago, makakatulong sa inyo itong unlock, lalo na sa mga nagpo-futures. Kadalasan kasi, pag na-unlock ang token, big sabihin dumadami yung supply, mangyayari, magdadump. So, kadalasan ganon. Kunyari, sa Cyber, may ma-unlock siya na ganyang amount, or kung ano man dito sa supply niya, yung 17%. Pag na-unlock yan, ayan, total niyan, 17%. Ayan, 17 million ang ma-unlock ngayon. 1 day and 6 hours. Kadalasan yan sa mga nagpi-future, lalo na kung may pairing na to ng Cyber USDT, dalasan yan magsi-short yan or magsi-sell, ganoon. So ayan, malaking tulong to sa nagpi-futures, guys. Ayan, makikita nyo naman kung anong oras pecha. Okay, so right. Okay, sa DeFi Llama, makikita nyo lahat dito, pati mga investor, mekos-mekos nyo lang to mga insan, yan. Kung ano man tututunan nyo dyan about crypto. Kasi kung goal mo matuto sa crypto, dapat alam mo to, ha? Paglaanan mo kahit 2 hours, kung ikaw ay nagtatrabaho, 2 hours lang, oh. Pag-aralan mo. Lahat naman ng bagay matututunan mo. Gagaling ka pag pinaglaanan mo ng oras mo. Okay? Seryoso ka lang. Kung mag-give up ka, dun minsan walang nababago sa buhay natin. Pero kung ikaw try and try at di ka sumusuko, bangon ka lang ulit, try and try. Yun yung entry fee mo para gumaling ka. So, Elon Musk, ito mga news naman ito, guys. Makikita nyo dyan. Ito lahat ng Twitter na malulupit, magagaling. Trust Wallet update, kay Elon Musk update, makikita mo dyan. Pwede mo nga i-vlog yan. Hanap ka lang ng mga content yan, tapos palakihin mo, kwento-kwento mo lang. Gawan mo ng mga kung ano-ano. Lahat ngayon AI na. Okay. Ito, mga platform naman dito sa Artham Intelligence. Makikita mo dyan. Basta mekus-mekus mo lang to. Aralin mo na yan. Tapos sa Coin Sniper, Token Sniper, yan. Makikita mo naman dito, ipipaste mo kung yung project ba is malupit na makakatulong. Tanggalin natin to. Kung yung project na yun, pasado ba sa mga ano nangyari? Naka-maintenance ata sila, guys. Hindi ko lang, baka sa internet ko kasi naka-VPN ako, guys. Yun pa, sa security, ano rin yun, dapat naka-VPN ka. Hirap kasi yung mga hacker. Hirap kami dyan. Pag naka-VPN. Okay? Lalo na naka-multiple. Okay, alright. Ito, Dex Tools. Yan, makakatulong din ito. Okay. Ano pa ba? Yun lang, makakatulong din ito. Tapos pili ka lang dyan kung ano mga aralin mo. Okay, sa alright, yun lang ang mga kwento natin para sa mga bago yan, guys, ha. So, ayun lang. Thank you so much again sa inyo at gagawa pa tayo ng video sa RON, pagbili ng RON. Thank you so much and God bless.